Wag ang mga pulis. Pero balikan ho natin yung nangyari kahapon dito po sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. I-congratulate ko lang ang Manila Police District at ang NCRPO po as a whole. Dito po sa napaka matagumpay na kanila pong ginawang maximum tolerance na naging protesta kahapon. Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Major Philip Ines, idol, congratulations, very peaceful. Yes, Sir Vic, mula po sa Timbulan ng Raya at Diwang Dakina. Makulimlim po, napakainit po ng pagbati namin, sir. Pero kahapon, mission accomplished, ha? No untoward incident na malalaki, ha? Yes po, naitawid po natin ng maayos. Generally peaceful po yung malakihang pagkilos po dito sa lungsod ng Maynila. At nagpapasalamat po tayo dyan dahil tumugon po yung ating mga kababayan sa ating mga panawagan. Correct. At hindi ako naniniwala na overkill yung deployment ninyo. Sa akin, mas mabuti na yung sobra kaysa kulangin pagdating ng pangangailangan, di ba? Yes, Rick, pagdating po sa seguridad, hindi po dapat tayo maging kampante. At sabi nga po natin, wala pong puwang na magkamali tayo dyan. Oo, wala dapat espasyo ng pagkakamali. Alright, puntahan ko lang yung tatlo na dinakip na media raw sila. Ano ho ang istorya nun? Are they really an affiliated, legit na mga media? Kahapon po, Sir Vic, dito po sa may area po ng Calao. Particular lang po dito, Sir Vic, sa may Plaza Salamanca. Opo. Meron po tumawag sa atin dito sa mga polis natin kung saan meron po silang sinireport na mga individual na palaklaba. Yun nga po pinagdaan ng ating mga polis doon. At tatlo pong individual ito dinala po natin sa Ermita Police Station para malaman po natin yung pagkakakilanlan. Bukod po sa nakasuot sila ng balaklava, medyo kailangan na po natin talaga malaman yung pagkakakilanlan nila. Kasi kiniklaim din po nila na sila po ay mga media. Alright. Major Ines, ano pong media? Sila ba'y reporter? Sila ba'y cameraman? Sila ba'y photographer? Ano hong klaseng media? Ang Sir Vic, nalaman natin itong tatlong individual na ito. Ang edad nito, Sir Vic, 18, 20, tsaka 20. Kiniklaim nila sila ay mga independent media. At sila ay pinupondohan ng nakilusang September 21. Sa Luneta, may mga hindi daw, Sir Vic, pinaglang natin yung pagkakalanan sa kanila kasi bihira kasi si Sir Vic na makita natin sa mga ating mga mahayag yung ganung mga suot-suot nila. Correct. Kaya siguro yung mga kababayan din natin na nakapansin sa kanila ay tinawag agad sila sa kanila sa ating kapulisan. At yun nga, nung nalaman natin yung pagkakalanan sa kanila, sinabi po natin sa kanila na meron po tayong ordinansa dito sa lungsod ng Maynila. Yes. Na Ordinance number 91 na 34 kung saan pinagbabawal po yung ating pagsusuot o pagkukover po ng mukha. Bakit daw sila nakakover ang mukha? Ang sinasabi lang po nila, sila daw po ay magkukover ng event at sila daw po ay baka daw po ma-red flag sila. Hindi ko po makuha yung wisdom doon. Actually, anong red flag? Anong red flag ho? Red tag daw po, ma-red tag. Hindi ko po alam. Red tag. Po lang sa isa sa mga interview nila. Hindi ko lang po makuha, Sir Vic, kung ano po yung ibig nilang sabihin doon. Kasi sabi ko nga, sa mga lihitimong mamahayag, alam naman talaga natin, wala makover ang mukha at matagal na natin nakakasama yan dyan. Hindi lang po natin alam kung ano po yung kanila talagang dahilan, bakit po ganun yung kanilang mga forma at saka yung kanilang outfit. Oho. Ako ho'y daan-daan libo na ho ang kinuberang kong rally dyan sa Mindiola, Plaza Miranda and everywhere. Nagtakip lang ho ako ng ilong pag may nagtitirgas eh. Yun lang ho, ilong lang. Hindi muka. Tama po kayo doon. Tsaka kung talagang tayo po ay mga mamayag, hindi po tayo dapat matakot. Correct. Tayo po yung mga tagapag-atid ng balita at nagbibigay ng impormasyon para sa ating mga kababayan. At yung sinabi nga po sa atin, base sa kanilang account, hindi daw po nila alam na merong ganong ordinansa ang Maynila. Paano naging reporter yun? Dapat alam nila yun. Yun po yung isa rin natin na tinatanong. Sabi ko nga po talaga. Alam po kagad yun. Maynila. Opo, tama po kayo doon na Sir Vic. Dapat silang mas nakakaalam ito. Yeah. If you check with the mother unit kung talagang legit yung kanilang organization, kilusang September 21 ba?
at Tama group kayo of dyan, Sir press Vic, na may yung po yung nakasulat na claim nila press. dito. They were Dinala sa funded Ermita by Police a Station social ang tatlong media group lalaki na named nagpakilalang Kilusan independent media at miyembro September ng grupong Kilusan 21. Septyembre 21 o September KS21. 21. Depensa nila, hindi nila alam ang Yung mga bagong gamit ho ordinansa sa nila Manila. At wala alam nyo, silang wala ho babala. naman kasing masama kung ano mang organization yan, but you know, to cover your face, talagang kahit sino, medyo magtatanong at magtataka, Major, di ba? Mga tatlong kaibigan ko po. Tama kayo dyan, Sir Vic. Kaya nga po yun na inireport sa ating kapulisan at nagpapasalamat naman po tayo doon sa ating mga kababayan. Dahil unang-una po, nanawagan din po tayo tungkol dyan na kung sakali may mapapansin silang mga kainainalang individual, base po sa presensya at kilos, itawag o i-report po agad sa inyong mga otoridad. At yun naman po, nagpapatunay lamang po na yung ating mga kababayan ay tumugon po dito. Oo, at saka hindi pulis na nakakita. Ibig sabihin, mga civilian na ipinagbigay alam sa inyo. Medyo na-alarma din siguro yung mga taong bayan, yung mga nakakita. Tama po kayo, Sir Vic. Kaya nga po, dito lang po sila nakapwesto sa Kalaw. Dito po siya napagitong lugar kanina. Dito po sa may Plaza Salamanca. Kaya po, pinuntahan sila ng polis natin doon para i-verify po yung kanilang mga pagkakakilanlan. At ito, Sir Vic, hindi naman po natin na ito pinagmulta. Opo. Natin sila at binigyan po natin ng paalala na meron po tayong ordinansa na sa Luzon ng Manila. Hindi, tsaka ang ginawa nyo, parang ang ginawa nyo lang for verification. Tama ho ba? Dinala sa Ermita Police Station ang Tama po kayo dyan, Sir Vic. Tapos mo nun, nirelease din po agad natin. Yeah, very good. Okay, sila ho ba'y magkakasamang tatlo, hindi ho nag-iiwaiwalay? Alam ang bagong ordinansa sa Tama po kayo, Sir Vic. Nung pinunta po ng ating mga pulisya na magkakasama po silang tatlo doon po sa isang sasakyan. Aba po sila doon ay nakita rin po natin merong kumakalat sa social media. Hindi ko alam kung kababayan ba natin ang kumuha noon o isa sa mga responde po. Kasi kung media sila at ganyang kalaki ang activity, tatlo kami sa isang network, para hiwa-hiwalay tayo, para mas marami tayong anggulong makunan, para mas marami tayong taong ma-interview. Parang hindi ho kami magsasama-sama kaming tatlo sa isang lugar. Wala ho kami makukuha ang balita nun. Tama po kayo dyan, Sir Vic. At yun nga rin po siguro yung isa sa mga tinatanong natin dyan. Ang sa atin lang po dito, nagpapasalamat tayo, Sir Vic, dahil yung ating mga kababayan ay sabi nga natin tumugon doon sa ating panawagan na pag may nakita silang mga kainahinala, itawag po agad sa atin. In-inspeksyon nyo ba yung mga gamit po nila? Ang nakita lang po natin sa kanilang suot nila, Sir Vic, yun nga po, may gas mask sila, tactical Kevlar, nakabes, may mga suot, may nakalasulat po na press. Yeah. Sabi ko nga po, yun din po ang komento ng ating mga kaibigan na mga mahayag. Sabi na, bihira po yung makita natin dito na magsuot ng mga ganon. Kung meron pa po siguro very isolated. Hindi, tsaka, Major, ang gumagamit lang yan, kagaya kunyari, si Dennis Dato, pag na-assign sa Marawi, talagang obligado mag-Kevlar at saka mag-vest ng protective vest talaga. Yes po, tama po kayo dyan, Sir Vic. Yun nga rin po yung mga komento ng mga kaibigan nating media nung tinatanong ako. Ang sa akin lang po, ang sabi ko lang sa kanila, alam po natin yun at ang sa atin lang natutuwa tayo dahil meron tayo mga kababayan na talagang tumugon sa panawagan natin. Oo. Pero the thing is, all's well that ends well, wala hong malaking mga eventuality ang nangyari. Wala hong untoward incident. That's the best part na nakikita ko, Major. Tama po kayo dyan, Sir Vic. Sabi nga natin, naging generally peaceful po, naitawid po natin itong malakihang pagkilos dito po sa lungsod ng Maynila nang walang anumang kaganapang pumupaw po sa aming kamalayan. Major Philippines, congratulations. Mabuhay po ang MPD, mabuhay po ang kapulisan. Ingat po kayo and maraming salamat po as always, sir. Sir Vic, sa kalan po ng aming district director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista. At makakaasa po kayo sa mabilis na aramdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Thank you, sir. All right.